Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Anak ka ba talaga ni Father God? So, meron akong pakita sa inyong Bible. Okay, Bible ko to. It's quite beat up kasi nagbabasa akong madaming times noon pa to. Gamit na gamit. Pero, sulit sa akin to. Right? And sa lahat tayo. So, kung born again Christian ka, or even a Katoliko, at nagbabasa ka ng Bible, ibig sabihin ba, anak ka ng Diyos? Di natin alam, right? So, yung mga Bible verses, okay, alam natin, ibig sabihin, papasok na talaga tayo sa langit when mamatay tayo? Hindi. Okay? Kasi, alam nyo, si Satan and ang mga demonyo niya at ang mga anak niya dito sa mundo, alam din nila ang Bible verses? Na-experience ko na yan. Na kausap ko ang mga anak ng demonyo. Akala ko, Kristiyano sila. Alam nila ang Bible verses. Alam nila ang will ni God. Pero, hindi sila nagsasamba talaga kay Jesus Christ. Yung puso nila madumi at isip nila. Yun ang difference between anak ni Father God and anak ni Satan. Okay? So, una, when anak ka ni Father God, dadaan ka ng madaming pagsubok sa buhay. And itong pagsubok, una, galing kay Father God, mga testo. Hindi para parusahan tayo. Mahal na mahal ni Father God tayo. Para pakita sa atin ano ang mga strength and weaknesses natin sa buhay. Para alam natin when meron tayong mga pagsubok, alam natin ano yung kailangan natin mag-ingat. Kanwari, merong pagkain na alam mo masama, pork or baboy, right? Masama sa iyo kasi maha-high blood ka, at the same time hindi maganda ang pagkain ng pork, right? Sa Bible din, 'di ba? Madumi ang baboy kainin. So, kung matatempt ka sa party, okay? And dun, merong lechon. Ang sarap. Everybody's eating it. Pero alam mo, masama yun. Alam mo, sabi ni Father God sa'yo, huwag mo kainin. So, ano ang ganon? Gagawin mo? Huwag kainin, right? Pero there's times that mahuhulog ka sa pagsubok. Kasi gusto mong tikman ng masarap eh. Pero when mahulog tayo sa temptation, hindi ibig sabihin hindi na tayo anak ng Diyos. Ibig sabihin napakita ni Father God ang mga mahinang na kailangan natin to improve sa buhay. Okay? Na yun sa mga meron din mga test. Si Satan naman, he'll try to test us. Bakit? Kasi alam niya, sa isip niya, akala niya, hindi natin kaya. Hindi natin mahal si Jesus Christ, Father God at Holy Spirit. Alam niya, masama tayong tao. We don't deserve to enter heaven.
Lahat ng masama, nakita niya sa atin. Pero kung si Jesus Christ ang Panginoon natin at tagapagligtas at nagtitiwala tayo sa Kanya, sundin natin ang utos niya araw-araw with repentance every day, kakayanin natin. Kasi sabi sa Bible, di ba? Kaya natin gawin lahat kasi ang lakas natin galing kay Lord Jesus Christ. Hindi naman sa atin. Ang devil, mga demonyo at mga anak ng demonyo, alam nila ang Bible, Scripture. Some of them, memorize nila. Hindi ibig sabihin, alam mo ang Scripture, na memorize mo, nagpupunta ka sa simbahan every week, twice, 3 times a week, that papasok ka na talaga sa langit when mamatay ka. For sure, hindi. Kailangan mo gawin ang kalooban ng Diyos. I-pass mo lahat ng test sa buhay mo. Lahat ng pagsubok, ganun yan, test yan. And so, kailangan natin pass, okay? Para ma-promote tayo, ma-increase ang faith natin at trust and dependency kay Jesus Christ. And paano natin i-increase ang faith natin and i-pass lahat ng test? Kailangan kapit tayo lamang kay Jesus Christ at Holy Spirit. That masubmit natin ang kalooban natin sa Kanya. Hindi gawin natin ang kalooban natin. Magkumbaba tayo. Magdasal. Ano, Lord Jesus Christ, ang kalooban mo sa itong situation, itong pagsupok sa buhay ko? At turuan mo ko para i-pass ko lahat tong pagsubok. Kasi understand this, when pasado mo ang pagsubok, God will bless you. Paano? Hindi nang ma-increase ang faith mo, masaya ka sa buhay, pero you become a blessing sa ibang tao na nagdadaan ng pagsubok the same as yours. Na overcome mo, pwede mo turuan sila, ma-encourage mo sila. Just like ako, ang dami ko na daan ng pagsubok sa buhay. Hindi ibig sabihin tapos na. Kasi kung tapos na ang pagsubok sa buhay natin, patay na tayo. Wala na tayo dito sa mundo. Andun na tayo sa langit. Okay? So, kailangan dasal tayo at kapit tayo kay Jesus Christ. Hindi lang siya Panginoon mo at tagapagligtas, but siya ang best friend mo. Kausapin mo siya. Kung nahirapan ka sa situation ng buhay mo, sabihin mo sa Kanya. I-pour out mo yung puso mo. Pero, wag nang puro ikaw nagsisalita. Kailangan makinig ka din sa Kanya at sundin mo ang utos niya para ma-overcome mo yung lahat ng pagsubok, mga tukso sa buhay. At maging proud si Father God sa iyo. At when time mo na umuwi sa langit, ready ka na. Sasabihin mo kay Father God, Lord, Jesus Christ, Father God, Holy Spirit, nagawa ko ang kalooban mo. Ang saya-saya ang buhay ko. Ganun ang buhay dapat. Hindi yung kalooban natin, o ano yung gusto natin, or i-please ang mga tao. Only one person to please, and it is God alone. Hindi tayo, hindi ibang tao.
So, please share this message para malaman ang mga tao that itong Bible, hindi ibig sabihin alam mo ang Bible verses, memorize mo, or you even go to church weekly. Hindi ibig sabihin anak ka ng Diyos. Hindi ibig sabihin guaranteed papasok ka sa langit. Kailangan mo gawin ang homework mo, tapusin mo, at i-pass mo lahat ang test sa buhay mo. That is the meaning of life. So this is the end of the message. May Jesus Christ bless you.